Hello, hello, hello! 'Di ba parang radyo Yo, lang. yo! Kamusta kayo? So eto na naman ang inyong paboritong background noise sa inyong umaga, sa inyong hapon at sa inyong madaling araw. So ito po si Lennon At ako si Russell. at ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Sel, Hello. kumusta? Non. Eh, nag-aano ako nung isang araw, Sel, nag-aano, 'di ba? Baka ma-out of context. Hindi, nag-aano ako, Ako din, nagdo-doom nag-aano scrolling din ako. ako. Nag-aano din ako ng isang araw, like you. Hindi, nagdo-doom scrolling ako sa social media, Anong sa tawag? Anong tawag? Facebook. 'Di ba ang tawag nila ay doom scrolling daw, yung Doom ano ka lang scrolling. siya, Anong ibig sabihin ng doom scrolling? Hindi ko alam yan. yung scroll ka lang ng scroll kasi wala kang ginagawa. Eh, kadalasan ang nakikita natin sa social media, 'di ba, mga bad news. So, kadalasan yung imbis na wala kang ginagawa, 'di ba, na naka-relax ka lang, minsan na-heighten pa yung iyong ano, yung pressure mo, yung iyong, emotions. Pero hindi naman gano'n yung ano, yung sasabihin ko ngayon. I mean nung isang araw nasa social media ako, tapos may nakita ako pre na ano, na balita 'no, diyan sa Pilipinas na, Uy, well, makikitsismis ako confidential kasi ba ikaw 'to? yung nandiyan, eh. Ay, hindi Confidential ko ba 'to? alam. Hindi, binalita naman, eh, kaya hindi naman Okay. siguro 'to Hindi kasi confidential. baka may mga confidential na ano, na mga bagay. Yan ang gusto kong malaman. Oo. Hindi, may nakita ako na parang letter na response ng Roma, ng, Secretariat of State ng Vatican City sa letter ng CBCP, ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines 'no, na parang nagre-request sila na ibalik yung ministry, yung, order ng permanent diaconate sa Pilipinas 'no. Which is mandated nga simula pa nung, Second Vatican Council. Then siyempre ang daming mga nag-comment, ang daming mga nag-share, marami ring mga hindi nakakaintindi. So, ewan ko Sel, sa tingin ko magandang usapan yun ngayon 'no. Pero ano ba, paano bang naging reception diyan sa Pilipinas, at least sa mga circles na mga na alam natin, na mga kilala natin, 'di ba? Kasi ikaw mas malalaman mo, nandiyan ka, eh. Well, ako, alam mo namang ano na ako, ibang balita na tsaka mga content yung pinapanood ko or Bagong buhay. kino-consume ko lang kasi, binabasa din, pinapakinggan. Sa tingin ko ano, hindi yung doom scrolling muna bago ko Natuwa rasonahin ka dun, ah. yung seryoso mong kuwento. Actually, tunay din ano, medyo depressing din yung reality ng doom scrolling kasi number one talaga, it wastes our time. Pero we can't Mhm. help it kasi siyempre it's the only way for us na ano, eh, somehow in hopes to relieve our stress. Kaso lang ano bang meron, kapag 'pag medyo ano ka, values oriented ka, yun yung magiging algorithm mo rin kasi sa Facebook, eh, 'di ba? Eh, nagkataon chop suey ako. So meron As akong we ano all are. konting kung may konting religious ako, tapos actually hindi ako talaga nagfo-follow ng mga mainstream na mga religious ano, eh, mostly mga post lang din ng mga kaibigan ko, ninyo. Tapos siyempre yung background ko sa sa college 'no, sa education, siyempre nandiyan yung mga news 'no, mga presyo dito, mga kasahan ng baril, mga nawala sa mga nawalan ng FB o ano, TikTok accounts, mga gano'ng tao. Tapos meron ka pang mga ano, yung mga clashes, tapos mga divided opinions. Mhm. Ang point ko lang, sa sobrang depressing ng mga balita, parang ano, eh, 'di ba escape mo na yung doom scrolling, tapos sa loob ng doom scrolling meron ka pang form ng escape is yung maghanap ka ng mga nonsense na shit 'no, yung mga well, hindi naman nonsense and shitty yung mga tuta at saka mga pusa, pero
mas gusto mo na lang na yun yung nag-aano, nag-o-occupy ng Oo, cyberspace mo kasi wala, eh. 'Di ba? Imbes na para makawala mahalagahan man yung lang, oras mo, oo. oo, 'di ba? Yun lang point ko. Pero ito, actually kayo nag-share nun, mga gago kayo. Kayo Kami ba nag yun? kayo yung nag-share nung balita tapos nakita ko, and sa tingin ko, sa akin lang 'no, although may nabasa akong mga talagang ano naman, valid and, cogent opinions, tulad ng mga ano, talagang merong lengthy na explanation na they're against it. Hmm, Tapos meron namang ako, personally, I think it is a welcome development, yung pagsasabalik. Ayoko lang though nung term, permanent. I mean permanent, bakit I sen? mean, I know it's a technical thing, I know it's something to ano, to distinguish between may tawag dun sa ano, eh, transitional, Transitional, trans oo, 'di ba? Totoo naman kasi ang daming mga nagta-transition na ano, na, tao, tao. oo, from being seminarians na para maging full-time na kupal minsan, mga gano'n. Hindi, with all the satire aside or levity aside, I think it is a welcome development kasi unang-una siguro, maganda siguro nun ikuwento mo rin sa akin siguro, ano ba kasi yung essence ng diaconate 'no? Yun sa tingin ko magandang dun tayo mag-focus instead nung Ah, kasi mhm, ito ang problema rin natin sa ano, eh, sa church 'no, and I would like to correlate it dun sa ano, sa mismong emergence nung tinatawag na modern philosophy. Yung modern philosophy hindi ito yung definition na ano, na moderno na maraming teknolohiya. Modern, yun yung nagse-separate sa medieval, yun yung nagse-separate, yun yung period after nung medieval. Pero actually yung Renaissance na yan, actually rebirth yan nung ancient, eh, tayo saan-saan na tayo napunta, 'di ba? Hindi, gusto ko lang linawin yun kasi isa sa mga factors, one of the factors 'no, ng emergence ng modern, era o modern philosophy for example, eh, yung ano decadent na philosophy 'no, yung decadent decadent mhm. scholasticism pala, hindi pala 'Yan, modern maraming philosophy. magre-react. Yung Modern decadent philo pa. scholasticism nung time na yon. Kasi alam naman natin during the Middle Ages, talagang nag-bloom yung philosophy from Christianity. Tama, Tapos very sikat diyan si Thomas Aquinas at saka si John Duns Scotus. Don't worry, itong idea na 'to hindi 'to galing sa akin and I don't claim ownership nung idea. Natutunan ko lang din 'to sa schooling. So, fast forward, siyempre si Tomas at saka si John Duns Scotus mga nasa 1200s something yan sila, eh, 'di ba? mhm, Tapos yung modern philosophy mga nasa 1500s, late 1400s, 'di ba? So, sa dami ng factors dun, bukod of course marami dun 'no, mga humanism, yung pagkaimbento ng cash, et cetera. Yung decadent scholasticism, characterize siya nung Thomism at saka Scotism. So, lahat na lang ng mga may stock up. istic-ism 'no, na ano, eh, nag-introduce si Thomas, si Scotus ng principles tapos hindi na tayo nag hindi na tayo bumalik dun sa mismong root, sa mismong essence nung principles, but rather yung elaboration, yun ang ini-elaborate natin. Exactly. Nawalan ng progress. Yes, yes, totoo. Parang during business meetings or ano, yung mga parliamentary meetings sa loob ng seminaryo, minsan may reading of the minutes ka, eh. Tapos may part diyan ng correction. Correction of the previous minutes of the meeting. Minsan sa sobrang sa sobrang kolokoy na natin, ang kino-correct na natin yung correction na, eh. Correction of the hindi dapat, eh, 'di ba? Dapat dun ka sa main body, yun din yung point kaya naging Mhm, decadent daw yung scholasticism. Ngayon, kaya nga may issue ako dun sa term na permanent.
Kasi kung babalik tayo sa roots ng diaconate, 'di ba, galing siya sa diakonia, Hmm, which is Greek. service, 'di ba, sa Greek 'no, Yeah. diakonia. And napaka-rich nung anong yun, eh, kasi lahat ay ano, lahat tayo lahat ng Christians, 'di ba, we are not and we will never be greater than the master. That makes us all servants, 'no? Kasi yung greatest master is a servant himself, eh. Suffering Exactly. servant, 'di ba? So, sa heart ng Christianity meron talagang ano, central talaga yung theme ng service. Kaya magkakasundo yung mga Levinasians diyan kasi yung responsibility ni Levinas is translated as service, eh. You are always disposed to be of service to somebody and you're not expecting it pero sa most ideal sense ng mundo yung sa sa utopia ni Levinas, habang naglilingkod ka kahit hindi mo ina-expect na may naglilingkod din sa'yo parang gano'n. Pero hindi yun yung priority mo is Hmm, maglingkod ka lang, parang gano'n. So, as Christians kumbaga kung yun yung central theme o isa sa mga central values ng Christianity, eh, di ano stating the obvious na yung maging permanent yung ano, oo. service o servitude. Yun lang point ko dun kaya nga, bakit hindi nagkaroon talaga ng mga deacons talaga sa mga local churches, 'no? I mean, ewan ko, during the time dati, 'di ba, order kasi siya, eh, yung diaconate, eh. Ngayon ano siya na ang even sorry, sorry pero very poor ang catechesis ng ano, ng local church ng Pilipinas. Bakit? Maski ako hindi ko alam diaconate until pumasok ako seminaryo, eh. Tsaka parang ano lang, parang stage lang. Tsaka stage, mamaya nga yun nga ang gusto kong sabihin, yung ano, eh, maka-characterize mo siya kasi hindi magkaiba sila ng suot nung pare. Patagilid yung suot niya, tapos nakalaylay yung ano, yung sa pare, parang gano'n 'di ba? Yun lang, gano'n gano'n ka ano, gano'n ka Gano'n ka superficial. superficial yung understanding natin. Tapos yun nga, stage lang siya. So, sa bilangan hindi siya kasama lagi parang ano po, ilang taon na po ba kayong pare 'no? Pero essential period siya, eh, yung Exactly. diaconate, eh, 'di ba? Hindi siya OJT lang, 'di ba? Masyado nating na-reduce yung order, yung office na yun and sa tingin ko welcome development yun for so many reasons. Pero dahil diyan ikaw muna para medyo well-founded naman at hindi lang opinionated yung kuwentuhan. Sige. Bueno, as usual, babalik tayo sa ano, alam ninyo ako sa mga nakikinig na mga faithful nating listeners, mahilig akong bumalik sa history ng mga bagay-bagay. Kaya nga niya ako iniwan. Hindi, joke lang. Hindi, gusto kong bumabalik sa mga history, 'di ba, para mas naiintindihan natin yung foundation. Pero siguro before nun, linawin muna natin ano ba yung function ng isang deacon, ng isang diakono sa simbahan, whether permanent or transitional. Ang deacon sa simbahan, yun nga, sabi nga ni Russell, nagsimula siya sa Greek term na diakonia, service, and makikita natin yung origin niya sa Biblia, sa Acts of the Apostles. Nung namomroblema sila, sino yung mga magte-take care doon sa mga Greek widows na nasa Jerusalem kasi may certain tension between the Greeks, yung mga Jews na pinanganak sa Greece, sa paligid, hindi sa Jerusalem, hindi sa Judea. Pero kasi Greek yung culture nun kahit saan, eh. So, between them and between dun sa mga pinanganak sa Judea. So, ngayon, napagkasundo ng mga apostoles na magano tayo, pumili tayo ng 7 na pwede nating ano, sila ay magde-dedicate para dun sa service dun sa mga widow. So, it's really, yun nga, sabi nga ni Russell, ang root talaga ng order, ng ministry, ng diaconate ay yung service, especially service of charity sa ano, sa poor and everything, no? Now,
In fact, yung diaconate nung first centuries ng Christianity up to the 4th, hindi actually hanggang 13th, gano'n 13th century. Ang diaconate ay ano, ay very respected order. There was a time, I think that's 5th century o 6th century, na ang consideration sa deacon ay mas mataas pa para kaysa sa pare. Kasi yung link niya sa bishop ay very close. Kaya nga pagdating natin, kung meron po sa inyo na nakapunta na ng ordination ng pare o kaya ng deacon, mapapansin ninyo sa pare, pagtapos magpatong ng kamay ng obispo dun sa noo, sa ulo ng pare, nung ino-ordain, yung ibang pare rin magpapatong ng kamay, no? Pero sa deacon, yung obispo lang yung nagpapatong ng kamay kasi nga very vinculated sila, very linked sila, yung person ng bishop tapos nung deacon. So, ano ba ginagawa sabi ko kanina, muna tayo pumunta sa history, pero ano ba ginagawa ng deacon? Ang pinagkaiba, yun nga, service. Ngayon, kadalasan nakikita lang natin na pinagkaiba yung liturgical functions. Na yung deacon ang nagpo-proclaim ng gospel, na pwede siyang magbinyag, pwede siyang magkasal, hindi siya pwedeng magmisa, hindi siya pwedeng mag-celebrate ng Eucharist, hindi siya pwedeng magpakumpisal, kaya nga hindi rin siya pwedeng magbigay ng last rites daw. Isang issue rin yun, bakit hindi pwede? Dahil daw may kumpisal yun. Anyways, ano na yun, magulo na yun. So, yun nga. Siyempre ibig sabihin, ang point lang diyan, ano sila, mga ano 'to, dignified na atchoy. Yun ang natin ngayon nga eh. Oo, yun At yung I'm nagiging going there. dating, na parang mga minor tasks, quote Yun and nga, quote, parang, sorry, pero yun ang dating. Alam ko, ako may background ako, alam kong hindi yun gano'n, pero yun ang dating, pero yun yung tingin ng mga tao. At yun ang nakakalungkot. Oo, Given na yun minor yung tasks. historical background na very important sila noon pa man, na mas importante pa nga sila sa mga pari noon. Oo, 'di ba sila yung mag-a-announce, lumuhod, Hmm, magsiluhod, 'di ba? Magsiluhod, tumayo, tapos magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tapos 'pag medyo pagod na si father o tinatamad si father, ikaw na magbinyag o ikaw na mag-bless ah, ng bahay o kaya, ikaw na "Hindi, hindi maghahumili. hindi na ako magmimisa dun sa malayong baryo kasi nakakapagod, kasi mainit, eh. So dito na lang muna ako sa rectory kasi mainit, eh, ikaw na lang dun sa baryo, so magbigay ka ng quote and quote dry mass." 'Di Oh, 'di ba? ba? Nakakalungkot yun kasi given Oo. that prestige nung history ba ng diaconate. Tapos ang ganda, nabanggit mo kanina, Celia, yung Middle Ages. Nung panahon din yan na nagkaroon ng shift, na nagsimula yung clericalization na tinatawag, na maging mas importante na yung pari kaysa sa deacon. Actually, kaysa nga rin sa obispo eh. Nung panahon na yon, nung nagkaroon ng very na associate, ito very, sabi mo kanina wag tayo masyadong theological, pero hindi natin maiwasan ngayon. Yung ancient church, yung mga panahon St. Augustine, yung mga yan, ang pinaka-importanting sacrament ay baptism. Kaya importante rin yung figure ng obispo kasi yung lahat, ang baptism noon sa Easter Vigil lang. So, obispo, tapos tutulungan siya ng mga diakono. Yung mga pari nandun lang witness lang. Pagdating mo ng Middle Ages, ang naging pinaka-importanting sacrament ay Eucharist. At ang minister nun ay yung pari. In fact, pagdating mo kay Thomas Aquinas, hindi niya kinikilala na sacrament ang pagiging obispo o ang pagiging diakono. Ano lang daw yun? Function. Ang sacrament ng mga medievals, yung sacerdotal lang. So, doon Priesthood. nagsimula yung pagbaba nung appreciation sa deacons, especially sa deacons, syempre kasi yung obispo, may administrative function pa rin siya. Until we have received it today, na parang na lang siya, stage na lang siya para dun sa mga gustong maging pari. Parang, titiisin ko lang tong 6 na buwan na OJT nga, ang ganyan sinabi Oo, mo at saka kanina. requirement kasi siya, eh. Yun lang yung dating Yung, na parang kung parang ang dating kung puwede lang dumiretso dun, eh, 'di ba? mhm, Although bilib naman ako, salamat sa mga saludo po dun sa mga
seminaries na hindi na gano'n mag-isip o hindi talaga gano'n ever since. Ano kayo, liwanag kayo sa mundong ito. Napakaimportante kasi na ano, do'n magsisimula din, eh, sa formation house mo, eh. Kung ano appreciation Exactly. nila do'n. Kasi do'n mo rin makikita, kahit ikaw yung most junior, lowest mammal ka na seminarista do'n, makikita mo how they treat deacons, eh, 'di ba? Hmm. Sabihin nung pare, "Bok, ikaw na lang muna magbinyag." "Bok, ikaw muna mag-house blessing dun sa malayong sitio." 'Di ba, parang alam mo na, eh, na putik ito pala yung 'pag dumaan ako dito atchoy ako, parang gano'n ba, 'di Hmm. ba? Parang ano, Nakakalung parang mas malupit na level ng sakristan. Oo, 'di ba? Oo, except ikaw lang puwedeng mag-insenso 'pag tsutsu nung ano. 'Di ba? Parang oo, I think it will not hurt to say na na-reduce talaga yung office. Na-reduce talaga, yun ang Yung nakakalungkot talaga. perception, yung appreciation, yung dignity nung office. Parang makikita mo kating-kati din yung mga deacons na hindi na maging deacon, Na eh, oo, na 'di ba? matapos na yung ano, Totoo kasi yung stage. putik naman nagtagal din naman ako sa loob. Talagang kating-kati yung mga deacons na kilala ko, mga tropa ko yun. Tropa ko talaga, kasama ko nainom. Parang kating-kati na sila na kasi kapag ano nga daw siyempre yun yung last eto, yun yung last stage ng formation pare. Para sa mga Pilipino na nasa loob, yun yung last stage. Ano ibig ko sabihin dito mga tropa? Last stage na meron pang magre-remind sa'yo kung anong dapat mong gawin, Hmm. na may mag-uutos sa'yo, na may magdidikta sa'yo, na may formator ka. Lahat ayaw na nun. Gusto naman pare, 'pag pare ka na wala namang magsasabi sa'yo. So, lahat Ikaw na na ang lang boss. ng ikaw na ang boss, 'no? Ta's ise-sensationalize natin, mabuting pastol po ako. 'Di ba? Hindi ako self-righteous lang o namumuno, pero Diyos ko naman, ano lang galing real talk lang, parang gano'n ba? Tsaka cultural din, eh. Kaya nga 'di ba kahit yung, vocations ng brotherhood halimbawa sa Pilipinas, hindi naiintindihan ng mga tao, eh. Kailan ka magiging pare, ba't hindi ka pa pare? Kasi gano'n din sa mga deacons parang, bakit hindi ba parang tagal na, parang 6 months na. Hala, naku 'pag lumampas ka ng ano, ng 6 months hindi ka na ma-o-ordain na pare niyan kasi may problema ka, gano'n yung mga ano 'di ba, mga myth Oo, sa tsaka ano, kapag brother ka, 'pag Pilipino. deacon ka tatanungin, "Pare po ba kayo?" Siyempre sasagot mo, "Hindi po." So hindi ka pare, 'di ba? Parang cultural thing nga talaga siya, eh, halimbawa may eto based sa experience 'to. Siyempre mas mahal nga ng ng mga tao yung mga seminarista, eh, bago yung mga deacons, eh. Talagang Oo, actually totoo. shittiest job talaga, eh, kasi isipin mo, so ano po kayo? So siyempre sabihin, "Deacon po ako." Ta's siyempre hindi natin alam ang deacon, eh, napaka-poor nga ng understanding. Even the knowledge itself ng deacon parang, may gano'n pala. 'Yun ang unang reaksyon, eh. Ta's 'pag ang susunod na follow-up tanong do'n, "So hindi po kayo pare?" "Hindi po." Or, "Hindi pa po." Ta's makikita mo agad magre-reduce yung level nung respect, eh. Magre-reduce siyempre, eh, 'di ba? Kahit yung brotherhood, eh, parang brother po Yun ang mas yan, nakakalungkot. perpetually professed po na brother po yan. Hindi siya pare, brother lang siya. Lang, 'Di ba, yan. brother lang siya. So, ibig sabihin hindi talaga na-introduce talaga sa Pinas yung mga gano'ng konsepto, and Wala. ang isang side of the coin nun pare, hindi yung walang respeto yung mga normal na tao. Hindi yun, kasi talagang sign of the world naman talaga yung maging humble tayo, i-humble I-humble tayo ng mga tao. oo. Ano yun, sign of ano yun, eh, sign ng healthy vocation yun, hindi yung malaki tiyan o unhealthy lifestyle. May nagsasabi nun, na-scam tuloy ako. Anyway, ang isang side of the coin dun, yung nare-reduce din intellectually yung offices. Hmm, nice yan, nice. Halimbawa Tama, tama. halimbawa, yung mga halos lahat ng mga brothers na kilala ko or mga deacons parang talagang ang sensational sila yung reality na, I'm humble, I'm humbler than priests, eh. Kasi ano, eh,
'di ba? Parang yung mga may access lang dun sa knowledge yung parang nakaka-appreciate nun and they isolate themselves din sa church and sa tao, sa masa. Ang dating, parang, "Hindi, this is my vocation, this is so special kasi out of all many people hindi ako priest, hindi ako entitled, 'di ba?" Parang gano'n yung dating, na parang, "Hindi, I'm humbler this way, so I'm holier, I'm better than other people." Specific diyan, may professor kaming brother, hindi ko mapapangalanan, 'di ko na ini-name pero ang tanong sabi niya, "Alam ba ba't di ako naging pare, hindi ako nagpa-ordina?" Bakit? Sino ba yung pumatay kay Kristo? 'Di ba mga pare? Grabe yun. Grabe talaga. Wala, hindi kami nagsundalo pero grabe yun, grabe daw talaga. Ayun, mga sharing of thoughts lang. Sorry na-interrupt ko na yung ano mo, yung Hindi, flow of okey thought lang. mo. Pero yun lang, medyo passionate kasi ako diyan Tama, dahil oo. para saan ba natin kasi ginagawa lahat, 'di ba? I mean, we are all working to address yung mga tradis. Oo, we're all working for our salvation. And we work after looking after our own souls, 'di ba? We look after others. Pero that's the point. Nasaan yung others dimension dun? If we are all engrossed, we are all focused lang na we're just doing the right things according to our own standards. Paano yung iba, Exactly. 'di ba? Mhm. Yun kaya diaconate 'no, people serving, kaya 'di ba yung mga extraordinary ministers, lay ministers, parang Oo. hindi ko sure kung dito lang sa Pinas 'yan, Hindi, ano yan siya pre, very common occurrence yang ano, extraordinary ministers. Although ang problema sa Pilipinas yung extraordinary ay nagiging ordinary. 'di ba? Kasi tingnan mo pre, sa Mindanao 'no, where I was assigned for, quite some years. Yun nga, Bible service yung tinatawag dun, yung ano, yung celebration of the word Yung with the tinatawag nilang dry congregation. mass. Oo, yung dry Pangit yung mass. term yun. Ang tawag dun Bible service o ano, ako nakalimutan ko yung ano, yung local term. May local term yun, Hindi yata hindi alam ko hindi Chriska yun, pero basta gano'n. Talagang ano, sila talaga yung sumusuyod ng mga sitio, ng mga bundok para maghatid dun ng ano, ng liturgy para sa mga tao, 'di ba? Mhm. Kung may local deacons tayo, ta's gagawin mong Exactly, atso yun, 'di ba? Kasi yung Filipino mentality, yun So, na nga, eh. practically, they are actually taking over yung jobs ng Yung deacons. mhm. Why not elevate them dun sa dignity na yun, Klaro, 'di ba? kung yun naman yung vocations na rin naman talaga nila, Oo, eh, bakit kaysa hindi mo ibigay yung order na talaga na yung oo, grace ba 'di ng ba? order, Oo, sige tayo reklamo sa Endo, pero tayo din nakiki-contractual, nag-e-exploit din tayo ng oh, 'di ba? volunteerism ng mga tao, Nakakalungkot yun Sel kasi ito, I have known din yung reality especially dito sa simbahan dito sa Espanya. Mayroon dito mga parokya na walang mga volunteers. Kung parish priest ka, ikaw gagawa lahat. Pagka may biglang ano, may pagpapamisa, ikaw kukuha ng pangalan nun. Ikaw magkukuha ng donation nun. Walang sekretarya. So, Totoo 'yan, di ba? nakuwento din nila sa'kin 'yan nung mga nandun pa ako sa may mga ano, foreigner na ano, formators, Tapos hindi totoo 'yan. na-a-appreciate, especially sa Pilipinas, I mean, I think lang naman. Anyways, yun nga, going back, yung ganda nung inaano mo Sel, na why not na itong mga taong ito, itong mga lay ministers especially, yung mga extraordinary ministers, ginagawa na rin naman nila yung trabaho ng mga diakono at baka naman may bokasyon talaga sila. Kasi puwede na ginagawa lang nila as ministry pero hindi talaga siya vocation, hindi siya mas malalim na ano. Pero may mga tao na baka vocation talaga nila yun, why not open it? And also nakakapagtaka niyan kasi nga, gaya sinasabi ko nga yung historical ano, evolution na bumaba yung appreciation sa diaconate na naging mere ano na lang siya, mere stage na lang siya ng
priesthood, ng pagpapari, no? Nung Second Vatican Council, nung 1950s to 1960s, na sinelebrate yun. Yung parang ano yun, isang malaking pagpupulong yun ng mga obispong Katoliko sa buong mundo na ang talagang goal niya is to open up the church sa modern times sa mundo. One of the calls, no, one of the reforms. Ngayon, wala na tayong takot sa term na reform eh. Simula kay Pope Benedict XVI, ginagamit na natin yung term na reform. Dati ayaw natin gamitin yan. Pero one of the reforms na inintroduce ng Second Vatican Council, ayun nga, to recuperate, yung term recuperate, hindi siya nag-iimbento ng bago. Nire-recuperate lang niya kung ano yung meron nung nakaraan pa. At yan yung dignity ng diaconate nung, tama, na pangit yung term na permanent, pero for lack of better terms, para lang ma-separate ba, ma-distinguish ba, dun sa mga transitional. Kasi, ano bang pinagkaiba pagka permanent deacon ka? Una, hindi ka nagdidikon kasi magiging pari ka after. Pag magdikon ka, deacon ka lang talaga. Yun talaga yung yun talaga yung gusto mo, yun talaga yung magiging buhay mo. Ngayon, ang mga tanong dyan, teka, ang permanent deacon ba ay clergy? Opo, clergy. So, pwede magsuot ng clergyman. Anong tawag natin sa Pilipinas? Clerical. Oo, kasi clergy. Pero, ito na yung pero. Especially dito, at least yung practice dito sa Espanya. Kasi, ang mga permanent deacon, kapag kunwari ikaw ay kasal na, tapos, naramdaman mo na may vocations ka to become a deacon, pwede ka maging deacon, pwede ka ma-ordain. Pero, so, pwede ka maging deacon nung may asawa ka. Pero kung pumasok ka na wala kang asawa, tapos later magpapakasal ka after, medyo yun na hindi pwede. Pero kung may asawa ka na, tapos papa-ordain ka, okay lang yun. Ngayon, dito sa Espanya, ang practice, para hindi mas scandalize yung mga tao na hindi nila naintindihan baka, is that yung mga permanent deacons na may pamilya ay hindi nagsusuot ng clergyman sa kalsada, I mean. Teka, magandang tumbok 'yan pare, kasi kanina kanina pre, ang kuwan natin is yung truest, yung truest form o yung honest to goodness na understanding sa ano ba talaga yung heart ng diaconate, eh. Pero ito, sa tingin ko, ito wala kasi akong nababasa or ano, isa lang article, eh, yung parang yun nga yung against 'no. Yung ano, yung sacredness ng ano, celibacy na inaatake daw ng permanent diaconate. Can you kasi eto na nagdi-discuss ka na yung practicalities na yung, yun nga bawal nga magsuot nun para hindi nga para may distinction din, siyempre respeto din sa mga kabaro nila na celibates. So, I think ano, isa yan sa mga social or hindi, sabihin na natin diretsahan, isa yan sa mga political issues ng ano, permanent diaconate sa Pilipinas. At least sa Yung Pilipinas, oo. tsaka yung sinasabi mo na baka magkaagawan ng bokasyon dahil diyan. Yun yung ano, yun Sige, yung ano reservation natin ng yan. marami diyan, eh. Kasi Mhm. ang unang comparison diyan kasi kahit mga pari yan, basta Pinoy, medyo utak talangka yan, eh. Sabihin nila, "Eh, kami nga, eh, naghihirap kami, eh. Nung time namin walang ganyang option, eh." Oh, siyempre itong mga paring 'to, ito yung mga kilala ko rin, may mga shota, may mga baby diyan sa parokya. May mga inaalagaan, 'no? Ito sour graping lang kasi hindi nabutan. Di pero Oo, 'di ganun ba? yun sila, sabi mo 'di ba na parang yung question sa sacredness ng celibacy. Ito po, sorry Sana. po, sa mga nakikinig na medyo baka ma-scandalize kayo sa sasabihin ko. Pero I don't think and I don't believe na may sacredness sa celibacy. Ang celibacy ay hindi dogma, hindi siya doktrina. Ang celibacy ay kostumbre. Ang celibacy ay disciplinary custom ng simbahan. Bakit nagkaroon ng celibacy? Ito ibang issue na 'to, pero bakit nagkaroon ng celibacy na dati naman si Saint Peter nga may asawa, may anak, 'di ba nasa the gospel meron siyang manugang. Pero
Ba't nagkaroon? Dati may mga asawa naman yung mga pare. Hanggang ngayon yung mga Eastern Orthodox may ilan sa kanila may mga asawa. Ba't nagkaroon ng celibacy? Kasi nagkaroon lang ng abuse na yung abuse na parang naging familiar family business, 'di ba? Yung mga simbahan, yung mga parokya. So para maiwasan yung abuse na yun, introduce yung discipline ng celibacy, which is masasabi natin na nag-function naman talaga kaya umabot ng ilang libong taon. Pero hanggang ngayon merong mga exceptions. And yung sacredness natin, bakit sinabi na hindi yun sacred? Kasi you can be a saint na hindi ka celibate, na meron kang pamilya, meron kang asawa at anak. Pwede kang maging ano, yung mga parents ni Saint Teresa of Lisieux, bakit sila santo? Then Hindi dahil sakto ano, yung bagong beatified na buong pamilya ng yung Pope, buong pamilya, 'di ba? Anong pangalan ng family na Ulma, yun? Ulma, 'di Ulma ba? I family, mean, 'di ba? sacredness can come in a lot of ways, in a lot of expression. Hindi puwedeng ikulong lang natin siya dun sa celibacy ba? Okay, sige, given na ang ano lang, halimbawa yung dito sa Espanya, bakit hindi naman sa hindi pinagbabawalan sila magsuot ng clergyman. Pero inaano sila ba, parang dini-discourage kasi nga given na mayroong baka may mga taong hindi maintindihan pa, 'di ba? Parang masa-scandalize sila, "Ay ano 'to, Anglican? Bakit may ano 'to, nasa mall may asawa at anak, Oo, nasa mahirap naman kasi clergyman." naka-clerical ka tapos biglang ano, daddy, tapos biglang mag-ano, 'di ba, siyempre 'di ba, 'Di mga ba? Kasi Anglican baka 'di ba? malito, baka sabihin ng mga tao baka pari ito. So, Ma'am, yun lang yung ay ano baka dun. baka gumanyan ka sa Espanya nun, mapicturan ka, Anglican na pala. Pero Hindi yun kasi pre, tinutulad nun, isipin mo 'di ba, yung the way we perceive yung Anglicans o yung Church of England 'no, tapos yung mga kapatid natin sa sa Eastern Rite 'no, sa Orthodox 'di ba? Imagine sila pa nga yung may term na may title na Orthodox, hindi pa nga tayo 'di ba? Orthodox. Imaginin mo yun, in the colloquial term, meaning in the Oo, lowest form ng conversation, colloquial, 'di ba? Ang formal name is Eastern Rite o Eastern Church o yung mismong hmm, formal name nila kung Coptic sila, kung Byzantine Rite sila, kung yung Ukrainian or right. something. Pero yung generic term na alam ng halos lahat ng tao sa mundo, Orthodox, Orthodox, 'di ba? Ibig So, sabihin sila ano yung tayo, faithful sa doktrina. Southpaw, yung Kaliwete, 'di ba, Orthodox sa boxing, 'di ba? Mga gano'n, 'di ba, Totoo, mga totoo. gano'n, 'di ba? Ganda rin nung Ayun, isa mong tanong, Sel, kung yun ba ay kasi meron din akong nakikita na parang nag-a-argue ng ganyan, na pagka inintroduce daw sa Pilipinas yung permanent diaconate, ay magiging peligroso raw yun para sa vocations ng sacerdotal sa pagpapari. Kasi ang argument nila halimbawa na, ay mas maraming magkakagustong mag-permanent diaconate kasi puwede silang magkaasawa. Yun yung laging inaano sa'yo. mali 'yun, 'di ba? Mali yun. Dapat may asawa ka na. Ang alam ko Yun, diyan, hindi ko dapat may kumpletong asawa ka na. kabisado, pero ang alam ko diyan, bago halimbawa, may asawa ka na, tapos Mhm, gusto exactly. mo i-dedicate yung life mo sa ministry o yung paglilingkod sa simbahan, meron kang 'yan, pagkakataon, opportunity, kumbaga grasya 'yan sa'yo, puwedeng i-offer sa'yo 'yan ng church na Actually, parang, di ka "Sige." nga puwedeng ma-ordain kapag walang ano, walang approval nung asawa mo, eh, Oh, 'di ba? 'di ba? Mas malupit yun. Tsaka kung single ka nga, yung nga sabi ni Ian kanina, kung single ka, tapos 'yan na-receive mo yung order, 'di ka puwedeng mag-asawa nun, 'no? Parang grabe ka naman. Hindi, tsaka ano Magmi-ministry rin, ka na lang kung gusto mo. Kasi at least 'yan, ano ka, 'di ba, free. Oo, kasi 'yun hindi kasi in-order, tama eh. naman, ordained ministry pa rin 'yun Hindi, sa tsaka siguro iwasan din natin yung ano ba, yung mindset na yung misconception ba na parang ito ay para lang dun sa mga ano, sa mga frustrated na gustong maging pari pero hindi puwede kasi, um, for example, pinaka-common na magiging, example ay hindi nila kaya yung celibate life. Yun yung gagawing example ng mga kontra, eh, which is very superficial.
Maraming lumalabas ang seminaryo, maraming hindi nagtutuloy, hindi lang dahil sa celibacy, mas malalalim yung mga dahilan. Puwedeng ang isang tao ay tinatawag sa permanent diaconate at hindi sa sacerdotal life. Hindi lang dahil sa celibacy, hindi lang dahil sa gusto nilang magkaroon ng pamilya. May mas malalim na dahilan kasi nga yung nature ng order, yung nature ng ministry ay distinct. Although magkapareho sila ng dun sila sa dedication to the service to the Lord, pero distinct 'yun. So 'yun siguro, kapagka nawala yung gano'n nating misconception, mas makikita natin in a possible light yung ito nga, yung news na ibabalik na sa Pilipinas after 60 years ng Vatican II, na ibabalik na sa Pilipinas yung permanent diaconate. Pero kapagka yun pa rin yung misconception natin na ang sentral na pinakaimportante sa pagiging pari, sa pagiging consecrated ay celibacy, hindi natin ma-appreciate itong ibang forms ng expression ng ibang vocations ba. Tama yan. Sa tingin ko, ang bottom line dyan, pare, is kailangan nating lumalim. Although, bago ko i-elaborate yan, isa pang narinig ko before, tama, naalala ko, tinanong ko nga pala yan kasi syempre, isa tayo sa mga Dissidents. dissident na tawag doon. Naalala ko yan. Tinanong ko yan na, Sir tuloy. Father, bakit unlike sa US, wala tayong mga resident na deacons, wala tayong permanent deacons? Hindi naman dahil yung may asawa lang eh. Kasi may mga deacons naman na permanent deacons sa Oh, di ba? Doon lang sila nakatira sa dito. simbahan, Yung di ba? kapitbahay namin dito na parokya, meron silang diakono diyan na walang asawa, pero Di ba? permanent. Oo. Kumbaga, ang point lang. Sabi ko, ba't po wala tayong ganun? Kasi, hindi ko alam, may kinote siya eh. Hindi ko lang sure ha, paki-review na lang sa makikinig nito. Pero alam ko, hindi ma-interesting na topic sa iba to. Pero pakinggan nyo, yung mga nakikinig, yung pa-check na lang, parang plenary council yata of the Philippines, pre. Mhm. Nasa document or parang yun yata isa sa mga something Yung like 2 synod. o yung una? Hindi ko sure. Pero ang sabi doon, ang daming Pinoy. Kumbaga ang daming Ah, Filipino Catholics eh. aha. And practicality, parang pastoral reasons. No? Yun daw yung dahilan. Kaya hindi daw yan makasa. Kasi kung yun nga, isa sa rationale yan, nung mas practical na rational doon sa sinasabi mong kaagaw ng vocation. Na Mhm. mas i-prioritize daw yung priesthood kasi may ratio yun eh. Nasa isang pare parang may something libo na Pilipino, faithful, parang gano'n. Yun yung point ng Mhm. sa side ng practicality or ng pastoral reasons. But still, actually natumbok mo yung yung sa tingin ko sa akin lang din naman. Baka yun yung heart nung problem din natin sa Pinas. Baka hindi lang natin kailangan mag-grow as Filipinos, baka kailangan din natin mag-grow as Catholics. Yung entitlement. Nagiging political kasi yung isyung yan dahil the way we perceive, the way we appreciate, the way our shepherds live out their priesthood. And Aha. dahil yun ang pinoproject nila sa atin, ganun din natin siya na-perceive at na-appreciate na these are special people, these are princes and Feudal princesses. lords. Diba? Princess, diba? Mga princess sila eh. No? Kailangan asikaso, pinaglilingkuran kasi naglilingkod eh. Diba? Kailangan sila lang yan. No? And it might be a threat to some kasi may kahati ako ng hindi Hmm. kahati ng trabaho tingin eh. May kahati ako ng prestige eh. Yung mga 'di ba lang, assistant parish priest lang na hindi na sila puwedeng mamuhay dalawang magkasama. May ganun, oo, 'di ba? Yun mga ganun siguro yung entitlement, no?
'Pag nakikita pa rin natin na yung title na reverend, reverend father, 'pag nakikita natin as entitlement 'yan, hindi as regalo sa isang, tulad nating mga ano, masyado tayong ano, sine-sensationalize natin yung, priesthood is a gift of God to the church. Totoo naman. Yung sabi ni John Vianney, yung, it's from the heart of Christ himself, eh. Pero yun yung main point. Pero how do we live it out or how do we project How do it? we really project that we are a gift ba? Parang minsan baka feeling mo na lang na gift tapos di mo naman sinasabuhay yung pagiging gift mo, 'di ba? Oo, we are a gift, pero that does not necessarily mean na ano, we are precious. Hmm. Ayan, mga medyo ano, gusto ko, lahat tayo regalo. Pero hindi ibig sabihin agad precious tayo. To some, precious tayo. Sa iba, basura tayo. Ganun Siguro lang. more than precious, ang term ay ano, essential. Isa rin Kasi yan. we can say na we are all precious in the eyes of God, pero minsan feeling Hindi, yun nga ang natin point na ko eh. essential ako, na pagka nawala ako dito wala na rin kayong silbi. Oo, yun ang point ko, pare. Di baling basura tayo sa tingin ng ano, o trabahador tayo o low mammals lang tayo sa paningin ng mundo. Pero mahalaga yung tumawag sa'yo, precious ka sa kanya eh. Mm, Mas mahalaga ba yun? exactly. Mas mahalaga pa ba yung perception sa'yo ng public? Yung opinion sa'yo kaysa dun sa opinion nung tumawag? Parang ganun ba? Kaya ano, sa tingin ko the way we reduce yung ano, mga odd jobs sa simbahan, MBJ, 'di ba, deacons. Deacons nga minsan parang mga junior na pari na rin na parang kailangan talaga asikasuhin mo din, eh, 'di ba? Kasi nga dahil nga yun dun sa ano, sa idea na parang na ganda ng pagkaano mo talaga Sel kanina, na parang OJT sila, Oo, 'di ba? JT, eh, So 'di ba? kung nakikita nila na yung kanilang mga boss, 'di ba, na ituturing ay gano'n yung actuation. So parang, konti na lang mapo-promote na ako. Careerism problema. Totoo, entitlement. Sa tingin ko ano, sana magpadala ulit ng mga reformer na talagang maano madadala nila yung ano, yung reforms talaga na genuine. Kasi wala, eh. Ano na 'yan, magiging forever na 'yan sa ano, sa Pilipinas. Matuloy man 'yan o hindi, sana matuloy. Pero kung hindi man, Sana matuloy. yun naman ang dahilan niyan. Pero kung matuloy man tapos hindi magbago yung kultura, gano'n na talaga. Sa tingin ko ano na lang, dun medyo diyan ko na-appreciate yung mga trads. The end of the day naman talagang ano, sarili mo lang din ang ano, alagaan mo kasi hindi mo naman maliligtas lahat. Hindi mo maliligtas sila. You Kahit can just another show person. the ano, you can just show the way but you cannot force a person Oo, to follow totoo, your way. oo, oo. Kaya ako I still appreciate yung other side na yun ng ano, ng church. Hindi lang puro libre. Ang ganda. Oo naman. Natawa nga ako dun sa ano, sa comment ni Ben Shapiro, nabasa mo ba? Ewan ko, tinag kita dun, eh. 'Di ba? Hindi kasi puwedeng puro Hindi tayo puwedeng puro free thinking, kailangan meron tayong malalim na pagrespeto at pagsunod sa tradition. Hindi puwedeng Oh, balance yan, eh. Oo, hindi puwedeng dahil binigyan ka ng bahay, pinakain ka, inaruga ka ng simbahan, tapos nandiyan ka na sa state of mind mo kung saan ka ngayon, eh, free ka na lang din na magpaligaw-ligaw tapos magkalat-kalat do'n tapos okey lang do'n sa nanay mo, 'di ba? Parang hindi gano'n yung ano nun, eh. Sa tingin ko gano'n yung tingin ko sa liberationists 'no. Parang hindi, eh, this is a gift of, God to me, eh. Hindi Hindi, kasi hindi. yung methodology talaga ang problema sa ano, liberations. Actually, may maganda ngang ano, I think si Bishop Barron 'yun ang sabi niya, para raw maging, ideally para sa isang Katoliko, dapat both ka na liberal at traditionalist. Dapat, dapat. Liberal kasi 'yun ang gospel, eh, liberating ang gospel. Kung Yes. iko-compare niyo dun sa ano, sa Jewish laws, liberating ang gospel.
Yes, yes. Pero traditionalist tayo dahil mayroon tayong sinusunod na tradition, eh, You and stick very to important oo, yun. oo. Na hindi mo puwedeng i-compromise 'yun in the name of Exactly. dialogue or, synodality. Merong So, mga dapat bagay mayroong ano, hmm, equilibrium between dun sa ano yung essential sa tradition, alin yung puwedeng mabago na puwede naman talaga mabago. Kasi maraming mga tao na, "Wala, eh, kasi ganyan yung ginagawa namin dati pa, eh. Hindi, ganito nakagawian namin, eh." Essential ba yun? Yung iba naman hanggang essential gustong baguhin, kasi daw oo. reform. Kaya kung may tradi na nakikinig at nandito ka pa sa part na 'to, so alam mo na, ha. Congrats. Oo, hindi 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 lang kami yung iniisip niyong ano, free thinkers, May Ano pa tayo may pala, hindi pa tayo pang-ano, canceled. hindi, okey lang yung ma-cancel kasi yun na lang din yung panlaban ng ano, mundo sa'yo, eh. 'Pag nag-ano ka na sa totoo, ang yun nga hypocritical, eh, 'no? Just be yourself. Tapos 'pag yourself ka na, Oo. putangina bigla kaya ngayon babalik tayo sa diaconate or sa mga humble priests natin. Even lay persons, personally, ako sa experience ko nung nandun ako sa loob, kasi nag-ano, na-emulate ko din, eh. I'm trying to Mhm, imitate yung good habits tsaka yung best practices ng mga prudent na pari namin. So, hindi kami nagpapaplancha, mga gano'n ba, yung mga basic mhm, na puwede mo nang gawin sa sarili mo. Nagugulat sila, eh, 'pag kami naglalaban ng damit namin, ta's kami nagluluto, nagugulat sila, eh. Yung mga nandun sa ano, kasi nung pagpasok namin sa mhm, parish parang, "Uy, gano'n pala 'yun, puwede pala 'yun." All this time akala namin 'pag pari ka na dapat mga gano'n ba, 'di ba? mhm, Sa tingin ko ano siya, it's a good thing na ma-review din sana 'yun. Baka kasi puro tayo tawag lang ng tawag ng, vocation, vocation, vocation tayo pero 'di ba? exactly. May ano kasi, may totoo naman may grasya ang Diyos, 'no, may grasya ang Diyos. And 'yun, hindi natin mako-question 'yun, 'no, kaya nga hindi mo nga puwedeng questionin na bakit siya, nandiyan. Pero ako, bahala kayo. Puwede, puwede mong questionin 'yan, maniwala kayo diyan. Pero questionin niya kasi ano 'yun, manifestation 'yun na may emotional attachment ka sa Diyos. Questionin mo siya, 'di ba? Huwag mo siya iwan. Oo. Sinabi ni Lennon sa'kin nung 2014, nasa crossroads ako ng kagalitan. Sabi ko, napapakatino naman ako, "Ba't hindi ko naman nakuha yung gusto ko?" Sige, galit ka. Wala siya iwan. Sa'kin naman puwede mong questionin. Halimbawa, kupal talaga yung pare dun. Ako may kilala ako, eh. Talagang tuloy-tuloy siya kasi sinungaling siya tulad nun, 'di ba? Papanggap siya. Pulitika rin pre. Kritikal Pagka din, magaling ka pero rin sa pulitika minsan, eh. kailangan mo 'di ba? Minsan, truth will even the truth will truthfulness minsan, 'di ba? Dalihin ka ng truthfulness. Values din pare, hindi lang sa yung genuine na instillation ng values. Mhm. Ako, ako, mas malaki yung ko sa entitlement, yung inclination ko dun. Sino ba may ayaw ng Oo, paglingkod, putik? oo. Sino bang Ano yun, eh, sino comfort bang may yun, eh. oo, sino ba 'di ba? Pero at the end of the day kasi, mapu-purify ka tapos ma-appreciate mo yung mga hindi nagpapa-special, hindi nagpaparespeto. Medyo they make things different in the sense na they offer a fresh perspective, better perspective, no? Richer meaning sa life. Ewan ko lang. So yun, medyo naparant naparant tayo dun sa na Naparant yun. naparant na. Hindi, again, I stand by by my opinion na I think it is really a welcome development. Yeah. Kasi after all,
we're all deacons and we should be deacons to one another. And given the need of our local churches, the more we need ng sana hindi entitled deacons but mga genuine na tao lang na Genuine, yeah. Saka ano rin, kung iniisip din natin na, kasi magiging ano yan, mahirap yan dahil ano, hindi alam ng mga tao yan, eh. Kapag hindi natin sinanay yung mga tao, kapag hindi natin ipinakilala itong way of life na ito, hindi talaga sila tuloy-tuloy lang silang masa-scandalize. dugtungan ko yan. Huwag niyong gamitin din yung pulpito to promote your political agendas. May mga gumagamit na ba? Kasi eto baka sabihin niyo ang politics lang is yung kung ano lang yung nasa kung sino nakaupo, kung sino hindi, Kapag meron kang prinomote na belief, kahit sa loob ng simbahan, tulad niyan prinomote mo halimbawa hindi ka against ka talaga diyan sa development na yan, sa Perman Diaconate. 'Pag ginamit mo yan sa pulpit o preach mo na actually against ako diyan, eh. Pulitika yun. Pupulitika Huwag yun, mong oo, gamitin kasi yung pulitika para dun. You just speak the truth. You just present it objectively. Hayaan mag-isip yung tao. Yung guiding of souls, hindi siya sa politics na-apply. Guidance ng soul sa morality, morality. Boss, father, web. Baka kasi kaka kakaano niyo yan, kakaisip niyo na kayo lang nag-iisip, kayo lang ang matalino, hindi, sa tingin ko yung although dito pa nga lang 'di pa ready ang buong Philippine Church, eh. How much more pa yung yung presence o yung hindi pala presence, yung importance ng women 'no, sa church life. hmm, Pero may dito sa Taguig 'no, sa pinagmulan namin ni Lennon meron kaming, servant of God ay tama ba? Servant of God na ba si sino? si Caloring. Oo, alam ko Servant of Oo, God si inumpisa Caloring na. mga Oo, kaibigan, wala wala na dun na sa simbahan tumira yun. Dun na siya nabuhay, dun na siya namatay katekista. na tekista sa Eucharistic minister, 'di ba? Yung mga gano'n ba na although 'no, human pa rin, pero yun ang point 'no? Mm, Ewan ko, hindi ko alam kung saang part ba ma matanggal din sana yung yung mathematical understanding ng perfection na kailangan mong perfect hindi, baka isipin niyo lahat ng pare, lahat ng seminarista o deacons dapat wala silang perpekto na kasalanan agad. na-ordain sila. 'Pag ganyan ang perception mapo-frustrate Wala talaga na, tayo. tayo ka na lang ng sarili mong simbahan. Oo, mga napo-frustrate. Pero gusto kong pala i-address yung sabi mo, yung baka mga frustrated na pari lang 'yan. Hmm, Trust me, kung gano'n yung perception sa kanila and gano'n yung naging perception din nila sa sarili nila, kahit sa permanent diaconate hindi sila makakapasok. Yun lang yun. Halimbawa ako, kagatin ko 'yan, hindi na matutuloy diyan. Gano'n lang yun. kung yun lang yung dahilan mo, kaya nga yun sinasabi kanina, Oo, it's still a vocation, so huwag nating gawing may mas tanga yung Diyos malalim pa kasi. rin dapat. 'Di ba? Huwag nating Exactly. huwag Tsaka nating baka kontrolin kasi lahat. iniisip din kasi ng iba na, ano yan tawag dito, pipiliin ka tapos magse-seminar kayo ng mga 3 araw tapos i-o-ordain ka na. Hindi, ano 'to, order Hindi, 'to. formation So, din 'yan. kaya mas mahirap 'to para sa may asawa, kaya kailangan ng kailangan nila ng approval ng asawa, Kasi alam ko may formation 'to na talagang parang magseseminaryo ka rin, well, special kasi para sa diaconate lang talaga, pero mag-aaral ka pa ng theology, mag-aaral ka rin ulit. Imaginin mo yung kung 40 anyos ka na, 50 anyos ka na, tapos babalik ka sa pag-aaral, tapos babalik ka sa formation. Ikaw sanay ka na ikaw yung nagdidikta sa buhay mo, tapos babalik ka sa formation na kailangan mong sumunod sa schedule. Depende pre, kung Kailangan may mong asawa ka, medyo kaya mo yung may sa bahay. nagdidikta sa buhay mo, bukod sa sarili mo 'no. Siguro ang talunan lang diyan, ang laban lang diyan siguro yung tenggahan ng sahod. Ayan, isa rin 'yun sa
So, siguro Oo. dapat ma-clarify kasi Practical considerations kasi practical halimbawa 'yun, eh. may asawa ka, deacon ka, purely office lang ba 'yun? Na parang linggo-linggo ka lang pupunta do'n kasi may trabaho ka ng weekdays ba? Parang tungkol nga talaga siya ano talaga siya, parang 'Di agreement ba, 'di ba? against sa Yung mga obispo. gano'n 'no, 'di ba? Pero, ito mga practical na mga ano, na mga na-research ko, titingnan ko dito sa libro ko ng canon law. Una, ang requirement, of course, dapat baptized kang Catholic at ano ka, na nakumpilan ka na. Para sa mga kasal na, pwede basta more than 30 years, sorry, 35 years old and with the consent of the wife. Sa mga hindi pa kasal, more than 25 years old, ma-ordain na. So, kung sa process ng formation, kung depende ilang taon, sabi natin, katulad din sa required na minimum sa pagiging pari na 6 na taon. So, 6 na taon na formation, pasok ka ng 29 o ng 30, tapos ka na mag-formation mo ng 35, 36, pwede ka na ma-ordain nun. So, yun yung requirement, number 1. In terms sa remuneration, meron bang sweldo? Meron bang ganyan, no? Depende yun sa dioceses. Kasi may iba na you have to provide for yourself. May iba na meron namang ibinibigay na suporta. And then, ano pa yung mga nakita ko dito kanina? Teka. Yun. Kasi in terms of having a property, having, kunwari magkaroon ka ng business, halimbawa. Sa ano kasi, sa mga pare, sa mga religious, bawal yun. Pwedeng may property ka, pero hindi ka pwedeng mag-manage. So, kung hindi ka pwedeng, pag pare ka nga, hindi ka pwedeng maging CEO ng isang kumpanya o kahit na maging administrator lang o maging accountant lang ng isang company. Hindi yun pwede except kung meron kang permission sa obispo mo. Pero sa mga permanent deacons, pwede sila. Kasi nga, especially yung mga may pamilya, di ba? Given their situation. So, yun yung mga na-research kong mga practical things. Kasi nga, hindi ko na rin naman masyado matandaan to sa canon law days ko. So, yun yung ating mga practical, practical suggestions. And also pala, ito, meron akong gustong basahin na na-research. Hindi to sa canon law, pero sa isang website to ng isang diocese, no? How does someone know if he has a vocation to be a deacon? Ayan. Baka sa mga nakikinig doon, baka sakali may kilala kayo, di ba? Basahin ko, word for word. Medyo mahaba. Hindi naman ganun kahaba. There is a maxim that says, grace builds on nature. In many cases, a person's diaconal qualities have been observed and experienced by friends, family, and members of his parish community. In these cases, it is often some of these people, or the local priest, who suggest to a man that he ought to consider the possibility of the diaconate. Perhaps a man has become interested in the diaconate because of his own experience with deacons, or through something he has read. In every case, this vocation is a share in the evangelization for which the bishop is responsible. He calls the deacon, confers the Spirit upon him in a diaconal ordination, and appoints him to the canonical office where he will serve. What is expected of a deacon's family? No married man may be ordained without the freely given consent of his wife, and naturally, the parents would take into account the welfare of their children. So I think yun na yung mga um, practical na mga questions, no, about dito nga sa issue ng permanent diaconate na dapat hindi nga issue eh. Pero yun lang. Napahaba tayo. Mga ganitong topics kasi talaga ano eh, ano bang tawag Na dun, malapit sa puso nabubuhayan. namin ni Lennon. Dahil lalo na kasi yung ano, yung passion natin nun kasi na at least makita natin how
how the church grows in us and how we grow in the church. Yeah, Yan, di ba? 'di ba? We don't only grow in the church also has to grow in us. Exactly. Hindi siya beyond beyond titles, beyond what we do, beyond what we have, beyond who we are. The end of the day, in the human sense, in the humanistic sense, we're doing things for the church in order to preserve it as a human institution. And pag nagawa na ang nagawa, nasabi ang nasabi at naisip ang naisip, we leave it all sa grasya ng Diyos. Ganun yung ganun yung dynamics ng relasyon natin sa taas, no? We can only do so much. At pag may capabilities tayo, gawin natin. And kung may mga naghihinder sa atin, tingnan natin kung yun bang hindrance na yun ay dahil yun ang kalooban sa atin o meron tayong call to also change, to also break the barriers, no? Kasi may mga bagay na hindi tinulot sa atin, hindi pinagkaloob. Ayun, kailangan natin doon pagtanggap. Pero mas mahirap yung pag may nakita tayong mga bagay na hindi maitulot sa atin. Kasi ang daming mga barriers na pwede naman nating mabago. Once ma-recognize mo yun, automatic, yun na yung genuine na vocation mo. Tinatawag kang baguhin yun. Kasi yung iba, hindi nila naiisip yun eh. So kapag may naiisip kang ganun, and sa tingin mo within the bounds, no? I mean, of course, you'll take some risks. Or more risks for that matter. Pero dahil meron ka dyan, kung convinced ka, gawin mo yung magagawa mo, yung grasya, susunod yun. Pag walang grasya, pag walang grace, alam mo rin when to stop and when not to do things. Sa tingin ko, yun naman yung heart ng discernment din. Balik The tayo end of dun, the day, discernment talaga tao eh. tayo eh. The end of the day, tao tayo eh. Ganun din sa permanent diaconate. No? Or sa kung ano mga bagay sa loob ng simbahan. Or sa bansa. Or sa sarili natin. Kaya dahil dyan, wala akong Ayun na nga. suggestion kasi naman yung mga points ko na doon. Ano lang naman tayo ngayon, usapang diaconate, Uh, kaya wala naman usapang, tayong dapat i-suggest na usapang balita. reactionary lang. So Anyways, dahil yun dyan, po. yes, non, please. Maraming salamat kung narito pa kayo. Tagal na ng usapan namin. Kung narito pa kayo, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, sa pakikinig, o kahit na hindi kayo live, I mean, siguro pinapakinggan nyo 2024 na. Maraming salamat. And don't forget na tayo po ay meron tayong mga socials. So, nandyan sa description sa baba. You can go there, you can comment, you can send us. Kahit sa email, tamangusapanpodcast@gmail.com. You can send us your comments, your suggestions. Baka may suggestion kayo na pwede natin maging topic. And also, meron tayong website na hindi ko pa na-update, pero meron tayong website, di ba? Nandyan din sa baba yung link. So, you can visit there. We have articles there. We have our reflections there. No? So, please share, subscribe, ring the bell kung may bell yung ninyo, yung platform, kung anong platform kayo nakikinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So, ayun. Ayun. Sa akin naman, nasabi na ni Lennon lahat. So, kung merong mga balita, meron kayong mga topics na sa tingin nyo napapanahon at magandang mapag-usapan, malagay sa ilalim ng araw, asahan nyo. Kung hindi nyo may suggest, pag-uusapan pa rin namin yan. Kaya ayun, ito ang pang-5 paborito ninyong podcast. Pila. Pang-10 pala, no? So, ito ang podcast ni Lennon at ni Russell. Ayun pala, nagpakilala na pala tayo. Ito po ang Tamang Usapan. Sapang, may tama. Maraming salamat. Bye-bye.